Ito na yun. At ako, tuwan-tuwa ako dito sa executive order na to form the ICI or Independent Commission for Infrastructure. Kasama si Magalong. From what I understand, no, he is not. I have inside information na he will not be part of the ICI. He won't. Kasi alam nyo mga babayan, hindi ko siya kailangan doon. Totoo lang, hindi ko kailangan si Magalong doon sa Independent Commission na yan. Bakit? Anong sasabihin nila? Hindi, kailangan natin na investigador. Ando naman si General Torre. Di ba? Anong ginagawa ni General Torre? Hindi, kailangan natin ng PNP chief. Nang nag-CIDG. Hindi ba nag-CIDG si General Torre? So, no. Hindi siya kailangan doon. Hindi siya kailangan doon. Although wala pang announcement kung sino yung magiging members. Okay? Pero ako, I have siguro second-hand information kasi ako na yung pangatlo eh. Ako na yung second-hand eh. I have second-hand information that nung una, he was being considered pero nagbago ang isip, wag na lang daw. Oo. Wag na lang daw. Oo. Kasi hindi na mag-i-explain. Basta gano'n na lang. Gano'n na lang daw. Hanggang doon na lang. So, ayun. So, hindi siya kasama. Di ba? Gano'n eh. Gano'n talaga. Tama lang yun. Kasi alam nyo mga kababayan, tingnan nyo. Ito, sabi ko sa inyo, yung mga mayor, naghuhugas kamay. Tingnan nyo ano nangyari doon sa mayor ng Candaba. Hindi, Governor si Berberati. Yung lalaki, yung sa expose ni Senator Ping Lacson. Yung mayor ng Candaba. Kasama pala ni Bonoan, meron pala silang construction firm. Di ba? So yun. Maglangke ba yung last name? Yun siya. Sabi sa inyo, yun, mayor yun. Mayor yun. Pero konektado siya sa mga contractor. Di ba? So, kaya hindi pwedeng sabihin na dapat okay lang kasama, na hindi pwedeng maghugas sa mga mayor. Kasi, alam nyo, hindi kayo exempted. Hindi kayo exempted. Ganun lang kasimple yun. Kaya yun. Kasama pala si Bonoan din pala. Diyos ko, secretary siya ng DPWH, tapos contractor din pala. Konektado sa contractor. Diba? Disappoint. Disappoint, guys. So ito na nga, in-announce na yung Independent Commission for Infrastructure. Ito. Executive Order number 4! I love it! Yan. Okay. So, ito na yung Executive Order number 4. Ayan. Tapos ang sabi, ito na nga, so in-explain, whereas. Oo. Medyo binasa ko na to ng konti, pero tutukan lang natin yung mga relevant items. So, Section 1, Republic Act 3019 declares that a public office is a public trust. Nasa Article 11 din yan ng ating Constitution, Section 1. So, ayan. And the policy to repress certain acts of public officers and private persons alike which constitute graft or corrupt practices or which may lead thereto. So, dapat daw ang mga opisyal ay hindi nag-e-engage sa mga acts that lead into graft and corrupt practices. And dahil mayroong mga reports and allegations of irregularities, misuse of funds, and possible corruption in government flood control and related projects, which, if true, endanger the safety and security of the Filipino people, threaten the welfare of various communities, and erode public trust in government institutions. So, ito ho yung mga basis. Dahil nga daw may reports ng irregularidad, corruption, etc. Kaya binuo itong Independent Commission. So, puntahan natin yung ibang parte. Ito. Yan. Ay, iba pa mga whereas yan. Napasan natin yan. Ito na. Dito tayo focus. Now, therefore, I, Ferdinand R. Marcos Jr., diba? We come full circle.
By virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby order, number 1, ito yung formation ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan. So, ayun nga, binubuo na ngayon yung Independent Commission for Infrastructure. There is hereby created an independent ad hoc fact-finding commission to be known as the Independent Commission for Infrastructure, so ICI, to be composed of a chairperson and 2 members. So, 3 lang to, mga kababayan. O, 3 lang to. Who shall be persons of proven competence, integrity, probity, and independence. The chairperson and members may be entitled to per diems and allowances in accordance with existing laws. Okay? So baka dito napapasok yung secondment ni General Torre. Mandate, ito na. Para saan ito? Itong Independent Commission for Infrastructure or ICI. The ICI shall on complaint or motu proprio. Uy, my goodness. Pwede motu proprio, guys. Oo. So, 2 ways, okay, na mag-iimbestiga ang ICI. On complaint, so kung may magka-file ng complaint, or motu proprio, nabalitaan sa balita. O sabi, uy, may nabalitaan ganito, or narinig sa ganitong hearing. Uy, may ganito raw korupsyon sa ganitong lugar, sa infrastructure. Motu proprio, sige, imbestigahan natin yan, go! So, anong gagawin nila? On complaint or motu proprio, hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence, intelligence reports, and information. Okay, usay-usay natin. Medyo ano eh. Ano yung gagawin nila? Hear, investigate, receive, gather, and evaluate. Okay? Ano yung kanilang didinggin, iimbestigahan, iipunin, at i-evaluate? Ano yung kanilang gagawa ng ganun? Ebidensya, intelligence reports, and information tungkol kanino? Government, against all government officials and employees. Uy! Ang lawak na ito, guys. All government officials. Kasama ba dito ang Pangulo? Well, government official ba ang Pangulo? Yes, kasama siya dyan. Kasama siya dyan. And employees and any other individual involved. So kahit private individuals, kahit private people and corporations, both natural persons, natural and juridical, who are involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds in the planning, financing, and ang lawak ng scope na ito. Planning, financing, and implementation of government flood control, and other infrastructure projects nationwide. Oh my God. Ang lawak na ito. Hindi lang flood control. Hindi lang pang flood control, pang ibang proyekto pa. Oo. Yari. Yari, mga kababayan, yari talaga to. Pati senador, lahat to eh. All government officials and employees eh. Kapag sinabing all, o di lahat. Oo. Pero, ang kanilang legal basis, ang kanilang investigasyon, gathering and evaluation of evidence and hearing will be limited to the following violations. RA 3019, RA 1379, RA 6713, and other relevant provisions of the revised penal code. Alam niyo mga kababayan, I'm so happy. Oo. Alam mo, sobrang saya ko dito sa nangyayari na to. Seriously. No joke. Sobrang saya ko dito. Kasi finally, merong nagkaroon ng cojones na gumawa ng ganitong klaseng komisyon. Alam niyo naman mga kababayan, it's an open secret. Ang DPWH talaga, isa sa mga pinaka-korap yan. Sumusunod ho talaga yan. Sunod yan sa Bureau of Customs. Alam naman nating lahat yan. At it's an open secret because yung mga enablers nasa Kongreso, nasa Kamara, nasa Senado, nasa DPWH mismo. So, yung mga nasa kapangyarihan, sila yung naikinabang dyan, ng lubos-lubusan. Imagine mga kababayan, tingnan nyo yung kinita ng mga diskaya ay lampas pa sa kinita ni LeBron James sa buong karir niya. Ulitin ko guys para mag-sink in. Okay. Ulitin ko para mag-sink in. Yung kinita ng mga diskaya sa 6 na taon o 9 na taon, kasama yung ngayon, ay equal, ay kapareho sa kinita ni LeBron James sa kanyang buong NBA career. Imagine. Ganun kalala. Buong career ni LeBron James.
Diba? Ang lala, guys. Ang lala talaga. Ang lala. 20 seasons, sabi ni Mago. 20 years. Oo. Ganun kalala. But anyway, masaya ako kasi finally, merong presidente na nagkaroon ng balls para labanan tong specific kind of corruption na talagang talamak. As in, ito talaga yung isa sa mga, kung meron mang problemang malalaki ang Pilipinas sa corruption, isa ho ito, DPWH. So, yung presidente nga na kamay na bakal, walang nagawa eh. Imagine. Yung presidente kamay na bakal, walang nagawa, hindi niya napigilan eh. Or kasi baka hindi niya talaga pinigilan, mamaya pag-uusapan natin kung bakit. Diba? Etong sinatawag na ng weak leader, tingnan mo naman, nakagawa ng ganitong klaseng commission. Walang sinabi yung PACC dito. Oh, bakit? Kasi hindi Greco Bellica ang uupo. Hindi Greco Bellica kasi ang uupo. Oo. So, hindi lang sa flood control, pati yung ibang infrastructure projects. So, roads, road widening. Nako, mababawasan ang mga kalsadang mababakbak tuwing eleksyon. Diba every year, bago mag-April or bago matapos ang taon, laging may mga kalsadang nababakbak. Mababawasan, guys. Hindi kumpleto ang Christmas kung walang bakbak na kalsada. Oo, first time mangyayari. Anyway, tuloy natin. Ito pang matindi. Ito pang matindi. The ICI shall prioritize the investigation of flood control and other infrastructure projects within the last 10 years from the effectivity of this order. Ay, anong ibig sabihin yan? Years daw, guys. 10 years. Ano ibig sabihin yan? 3 taon kay PBBM. Di ba? 22, 23, 24. 3 taon. 6 na taon kay Digong. 6 na taon kay Digong. Ay, matay tayo dyan. Plus 1 year nung kay Pinoy. 2015 to 2025. Correct, Mike. Ini ko lang, bin-breakdown ko lang kasi, Mike, para mas may dating. Kasi kapag 2015, 2025, parang, 2015. Pero kung may breakdown na ganon, di ba, parang ang saya-saya. Ang saya-saya naman na ito. Saya-saya naman na ito, guys. Oo. Ngayon, mga kababayan, ito na lang ang akin. Buti na lang, hindi na Blue Ribbon Committee Chairman si Rodante Marcoleta. Kasi, kung siya pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman, malamang sa malamang, hindi siya magbibigay, hindi siya magbibigay pugay dito sa ICI. Kung siya pa rin. Dahil si Senator Ping Lacson most probably, yung kanyang Blue Ribbon will function more or will work together with the ICI. At saka, di ba, to si Senator Tito Soto, merong ipinasang legislation nung nakaraan, di ba? Meron siyang Senate bill proposing an independent commission na sinuportahan ni Senator Kiko Pangilinan. So, eto na ngayon. Eto na ngayon tayo, guys. Safe na si Gloria. Safe na siya kasi kumbaga nag-prescribe na yung mga krimen na naganap during her time. May reason niya kung bakit 10 years. It's because of the prescription period. So, yun. So, 10 years from the effectivity of this order. Yun ang sabi. The ICI shall, based on its findings, letter A, recommend the filing of appropriate civil, criminal, civil, and administrative cases or actions against those responsible to the appropriate disciplinary, prosecutorial, and administrative bodies such as the Office of the President for the Executive, Office of the Ombudsman para sa mga kakasuhan mo ng kriminal na opisyal ng gobyerno, DOJ para sa mga kakasuhan mo ng kriminal sa mga pribadong individual at korporasyon, okay? Natural and juridical persons,
Civil Service Commission for employees of government. Very specific, no? Alam nyo, advantage talaga na si si Secretary Lucas Bersamin ang naging ES. Ang laking advantage no? Feeling ko yung opisina ni Secretary Lucas Bersamin na tumrabaho na ito. Oo. Covered lahat All bases are covered Ikaw ba naman? Dati kang naging Chief Justice So, ano daw ang kapangyarihan? Kapangyarihan nitong ICI. ICI konti na lang ICC na. Di ba? Para ICC. Para kapag Duterte ang usapan, isa lang ang letters na tatandaan natin. Dadalawang letters lang pala, I lang tsaka si ICC. Tuloy natin to. So ano yung pwede nilang gawin? Ano yung mga pwede nilang gawin? So pwede silang magpa-hearing, sana public hearings, conduct hearings, take testimony, receive, gather, review, and evaluate evidence, reports and information on matters within its power to investigate, according to the legal basis na pinakita kanina. Issue subpoena for attendance of witnesses and production of documents necessary for its fact-finding and investigation activities, subpoena ad testificandum and duces tecum, in accordance with relevant laws. Ad testificandum, ibig sabihin, ito yung judicial affidavit ng mga witnesses, ito yung affidavit, sworn statement, yan. Duces tecum, ito pagdokumento. Yan. Inform any person who has witnessed or has knowledge or information on the commission of a crime, okay? To investigation or fact-finding by the ICI, okay? Recommend to the DOJ the admission of a person as a state witness. Oy. So ngayon, kapag ang investigasyon, mga kababayan, ay patungkol dito sa construction, kailangan dumaan muna siya sa ICI kung gusto niya maging state witness. So, ang mangyayari dito, for the most part, will be, so ang mga diskaya, kailangan dumaan muna sa ICI. Hindi ka na sa Senate hearing, diskaya, maka sa ICI ka na. Wala, hindi pinirmahan yun sa Hindi pinirmahan yun ni pangalan niya, Tito Sen So sa ICI ka nahihingi ng ng papeles. Okay. Upon request or representation obtained from the Senate and the House of Representatives, information and documents pertaining to their respective investigations which relate to matters within the power of the ICI. Okay, ano pa? Dami niyang kapangyarihan Medyo broad ang kanyang kapangyarihan. Ang dami Okay. Obtain court records. Okay. Ito upon proper request or representation to the appropriate authorities including AMLAC, obtain books, contracts, bank statements, and other documents pertinent to its investigation. Patay. So pag si ICI nag-request sa AMLAC ng ganito, AMLAC, pwedeng patingin ako ng mga bank records ni Diskaya. Ayun. Tapos pwedeng magbigay ang tawag dito, ang AMLAC. Ayan. Galing. Although this is an executive order, this already has the force of law. Pero mas maganda kung meron itong backing ng batas. Sana maglabas ang Senado at ang Kamara de Representante ng panukalang batas granting all of these powers. Ibibigay itong lahat ng kapangyarihan na ito by virtue of law. Sana. Para mas madali kasi kapag walang ganun, yung mga iimbestigahan pwede pumunta sa Supreme Court, sabihin, Supreme Court, ICI Supreme Court, etong ICI has committed a grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Diba? Ang pangit kapag ganun. Guys. Kaya sana merong panukalang batas, merong batas na magiging legal basis ng lahat ng itong kapangyarihan na ito ng ICI. Oo. Tapos meron pa ditong isa, ito. Meron pa sila ditong parang yung penal yung penal actions. Parang penal provision. Ito, refusal to obey subpoena, take oath, or give testimony. Bakit sounds familiar to? Bakit meron sounds familiar?
Refusal to obey subpoena, take oath, or give testimony. Bakit parang pamilyar sa akin ang tunog nito, mga kababayan? Any government official or personnel who delays or refuses without adequate cause to comply with the subpoena issued by the ICI, or who, appearing before the ICI, refuses to take oath or affirmation, shall be subject to administrative disciplinary action without prejudice to any criminal liability. Any private person who does the same shall be dealt with in accordance with law. Alala ko before. Merong ayaw pumunta ng hearing. Oo. Merong ayaw pumunta ng hearing. Pumunta lang sa hearing kasi yung jowa niya, makokontempt na. Oo. Kaya pumunta ng hearing. Tapos nung nagpunta ng hearing, ayaw mag-oath. Sabi, I'm only a resource person, I'm not a witness. Ganon. Tapos, nung umattend naman ng hearing, nag-oath nga, ang sabi naman niya, tawag dito, I will leave it to the wisdom of Congress, blah, 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 papasa sa cellphone na gano'n. I will leave to the blah, 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 Congress, blah, 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 blah. Lovely photo. Parang alam nyo mga kabayan, parang itong section 4 na to, specifically created for the Dutertes. Kasi matitigas ang ulo ng mga hayop na yun eh. Mayayabang yung mga hayop na yun eh, mga Duterte. Hindi nagpupunta sa mga hearing, ayaw mag-oath, di ba? Resource person daw kasi siya. Resource person daw kasi. Oo. Yun. So parang itong parte na to, itong parte na yan, specially made para sa mga anak ni Rodrigo Duterte.